Babasahin ko po sa Ingles at babasahin ko rin naman po doon sa Tagalog para makita ho natin yung linaw ng kanyang mga salita para sa ating lingwahe. Then Joshua said to the people, "Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do miracles among you." Sa mabuting balita sinabi naman ni Josue sa mga tao, "Linisin ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh." Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sabi po doon, linisin ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat bukas, hindi ngayon. Kaya sinasabi ito sa atin ng ating Panginoon, ngayon na ho natin dinisin ang ating mga sarili. Sapagkat bukas, masasaksihan ninyo ang mga himalang bagay na gagawin ni Yahweh. Ano po yung mahirap na bagay na hindi pa ginagawa ng Diyos sa inyong mga buhay? Meron pa ba ho tayong matagal ng panalangin ho sa ating mga buhay na hindi pa ginaganap ng Panginoon? O may mga panalangin ho tayo na iniwan na po natin, kinaligtaan na po natin, tinigilan na po natin, sapagkat alam po natin, parang ramdam po natin sa ating mga sarili, parang hindi tutugunin ng ating Panginoon. Nangyayari ho ba ito sa atin? O meron kayong mga panalangin hindi pa tinutugon ng Panginoon, pinagsawaan na. Pero alam niyo po, ang Diyos ay gagawa ng himalang bagay sa mga buhay po natin. The Lord will do miracles among you. He will do wonders and miracles among you. Kaya kung meron kayong matagal ng kahilingan sa ating Panginoon, kagalingan sa sakit karamdaman, ito po ay pagagalingin ng ating Panginoon. Do you believe that? Pwede bang palakpakan natin ating Panginoon? Isineset ho ng Panginoon ng ngayong umaga yung inyong isipan kung ano yung gusto nais ng Diyos iparating dito po sa mensaheng ito. At nais ng Panginoon yung maging output po ng katuruang ito, tayo po ay magkaroon ng isang pagdidesisyon doon sa kanyang mga salita at mga pangako. At ito po yung ating kamtan at magawa ho natin sa ating personal na buhay. Sabi po, kailangan talaga sa panahon ito, bigyan ko lang konting background kasi yung atin pong revival, a call to absolute consecration, ito po ay nagmula po ito doon sa ating tema ng pong anniversary. Revival, urgent call to action. Kaya ang buong taong po ito, wala po tayong maririnig na ibang katuruan, iba't ibang klase, pero isa po yung pinupunto. At ang ating tema po ay revival, urgent call to action. Wala tayong marinig kundi about revival. Kasi po, napapanahon na para magkaroon ng revival. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, sabi po dito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Yan po yung mga mangyayari po sa huling panahon. Ito po, we are in the last days. Verse 5, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita
ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwanan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ito po yung larawan magiging ito nasa huling panahon at ito po ay nangyayari na. Mararahas na po. Iba-ibang digmaan, maging sa personal, marami sa mga tao ngayon ay wala sa tamang direksyon at napupunta na po doon sa lahat ng banabanggit dito. Walang pagpapahalaga sa mabuti. Nagiging taksil, padalos-dalos, mayayabang maibigin sa kalayawan. Sa halip na maibigin sa Diyos, ito pa ho, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Ang tinutukoy po dito ay para na po ito sa atin lahat. Marahil, ginagawa na ho natin ang paraan, tayo po ay nagsisimba, tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, pinipilit po natin yung ating mga sarili. Tayo po ay makasunod sa kagawain ng Panginoon, sa nais at kalooban ng ating Panginoon. Pero at the end, nandun pa rin tayo sa bitag o bihag pa rin tayo ng kasalanan. Tayo po ay we are in the last days. Pasama po na ng pasama ang mundo. No? Nandiyan ho yung multi-gender ideology, same-sex marriage. Nangyayari po ito. Bibigyan ko kayo ng background bakit kailangan natin ng revival. Talamak na po ito, same-sex marriage. Kaya ito po hinahadlangan po natin sa Senado. Kaya sama ho natin sa panalangin na hindi ito po mangyari. Kasi mangyari po para tayo pong Sodoma at Gomora. Sa pasama po yung ating panahon. So self-centeredness, nandiyan po yung drug addiction. Sabi nga po doon, drug addiction is projected to skyrocket up to year 2030. With Africa being the most at risk. Ang Africa po yung napakadelikado kasi from 60 million users ng drugs in 2018 up to 80 million in 2025. Gano'n kadami ang mangyayari po. Yun yung projection. Pero ang real ay ngayon po ay nasa 60 million users. Gano'n kasama. Ay nandiyan din po yung global corruption. Maging sa government, sa lahat ng ahensya, nandiyan po yung corruption. Pasama ng pasama. Ang totoo, sabi nga po din laging nabanggit po kahapon doon po sa prayer, vision, and casting. Sabi doon, the truth is undenial. The greatest need of our time is revival. Kailangan natin ng revival. Kaya sigaw ni Brother Eddie, revival! 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 At nais ng Panginoon tayo muli niyang ibangon. At sabi doon, tinutulungan, nire-remind tayo ng ating Bishop Brother Eddie. Sabi doon, to occupy, galing sa Saltan Diyos, Luke 19:13, occupy until the Lord Jesus comes again. Kailangan gawin ho natin yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Maging proactive, huwag maging pabaya, at sa lahat ng ginagamit ng Panginoon, at tayong lahat ay inaasahan ng Diyos to boldly proclaim the gospel with signs, wonders, and miracles, para sa salvation ng lahat ng mga kaluluwa and the transformation of nations. Tayo po yung inaasahan para sa transformation ng bansa at ng mga bansang atin pong nasasakupan kung saan mayroon po tayong mga gawain. At hindi lang po yun. Ngayong araw ito, ang nais ng Panginoon, maranasan ho natin yung personal. Gusto muna sa personal. Huwag muna tayong lumayo, pero ayusin muna ho natin yung ating pong personal. Ano ibig sabihin talaga ng revival? Sabi dito, revival as a spiritual, sabi dito, revival, ito po yung spiritual awakening and renewal. Sabi po sa Psalm 85 verse 6, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Sa Tagalog, ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Revival is a divine intervention that brings God's people back to a vibrant and renewed relationship with Him. Pag sinabing vibrant, nandun ka, ikaw ay masigla. Yung relasyon mo sa Panginoon ay muling napaigting, napalakas.
no? Naging mas malapit ka sa Panginoon. Kaya revival is an urgent call para po sa bawat isa. Now, doon sa ating pong tema, balik po tayo doon. Kanina, sabi doon, in our team, revival, a call to absolute consecration. Binigyan ho natin ito ng topic ngayong umaga na lagay po natin to, steps to absolute consecration. Steps to absolute consecration. Iniisip ko kung ano pong ilalagay po dito ng title, pero yun na rin po ay nilagay. At ito po ay, na-share ko rin to po kay Mrs. last week. At ito po yung last week pang pinagbubulay-bulayan. At lagi kong hinihiling, Panginoon, ano bang nais mong maging mensahe? Ano bang nais mong maging mensahe dito po sa topic na ito? So, yun po ay inilagay sa akin, sa puso ko, nilagay ng Panginoon. At nais ng Diyos, ito po ay ma-highlight. So, yung consecration ay kailangan maintindihan po natin. Ano ba yung biblical meaning of consecration? Ibig sabihin ng consecration, ito po yung pagtatalaga ng ating sarili sa Diyos. Romans chapter 12, verse 1, sabi po dito, gamit ko yung mabuting balita Biblia, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na iaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi dito, consecration involves presenting ourselves completely to God, dedicating our lives for His service and worship. Ito yung pag-present ng ating mga sarili, pagtatalaga ng ating sarili, completely, buo yung ating mga sarili. Another biblical explanation, sabi dito, the separation of oneself from things that are unclean. Separation. Parang sineseparate mo yung sarili mo. Alam mo mga bagay na makapagpaparumi sa'yo, inaalis mo na yung sarili sa mga bagay na ganon. Kung ikaw ay mahina sa isang bagay, alam mo ikaw ay mahina sa bagay na yon at ikaw ay natutokso, inihihiwalay mo na sarili mo doon, huwag mo nang ipagsiksikan doon ang iyong sarili. Huwag mo nang dalhin lagi ang iyong pangyapak doon at ikaw ipauli-uli sa mga bagay na alam mo ikaw ay mahina. Huwag mo na rin papasukin sa iyong isipan o sa puso ang mga bagay na masasama na alam mong makapaghihiwalay sa iyo sa relasyon mo sa ating Panginoon. That's the separation of oneself from things that are unclean. Naunawaan ho ba natin? Pwede ho ba natin bigyan ng the best balakpak ang ating Panginoon? Kailangan ho natin i-separate, especially anything that would contaminate one's relationship with a perfect God. Ano ang bagay na makakapag-contaminate, makapagpaparami sa atin para sa ating perfect na relasyon sa ating Panginoon, yun po yung dapat ho nating ganap na layuan. At italaga naman po natin ating sarili sa pagsamba sa ating Panginoon, tunay na karapat-dapat sa Kanyang harapan. Nararamdaman ho yung presensya ng Panginoon doon sa mga salitang yung sinasabi. Sana po ito po ay nararamdaman ho natin at tumutulong ho sa atin ang Panginoon para po ito ay ating maunawaan. Ito po ay nagdadala din sa atin, dinadala din po ng consecration, yung kahalagahan ng sanctification o yung holiness or yung purity. So yun ho ay magkakaugnay, no? Sabi dito, consecration simply means that we have to separate ourselves from sin. No? Iwala natin sarili sa kasalanan, gaya nabanggit ko kanina, and draw near to God. At ilalapit naman po natin ang ating mga sarili sa atin pong Panginoon. Isa sa biblical example dito, sabi dito, ay ang buhay po ni Haring David. Sabi David, upon confessing, nag-consecrate siya ng kanyang sarili nung siya po ay nag-confess ng kanyang kasalanan ng, ano ba kasalanan ni David? Adultery, murder, no? Yun po yung kanyang kasalanan. At pagkatapos nun, siya po ay naligo, nagpalit ng kasuotan, at sinamba niya ang ating Panginoon. Makikita po sa 2 Samuel chapter 12, verse 20.
At pag binasa ho niyo talaga, tagang siya po ay nag-consecrate ng kanyang sarili. Hinugasan ng sarili, siya po ay humarap na karapat-dapat sa ating Panginoon. Gusto niyo ho ba yon? Na lagi tayong humaharap sa Diyos na malinis, karapat-dapat? Di ho ba, pag ikay bagong ligo, kasarap ng pakiramdam. Tama ho ba? Tanong mo sa katabi mo, naligo ka na ba? Ayan. Mukha namang naligo na kasi nakikita ko naman yung aura ho ng bawat isa. Talagang nandun ho tayo mga nilinis ng ating Panginoon. Not only physically, but spiritually, God is preparing you today para po tayo po ay kanyang patuloy na linisin. At makikita ho natin dito hanggang sa makita ho natin sarili ngayong umaga kung paano kikilos ang ating Panginoon. Pero ang higit, sabi ko nung nabanggit ko nga kanina, mas kailangan ho natin yung personal consecration. So, we need individual commitment to consecration. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang na tatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Tayo po ay isang vessel. Tayo po ay isang vessel. Tayo po isang sisidlan, no? Tayo po yung mga sisidlan ng ating Panginoon. Kaya nais ng Diyos na tayo po ay maging malinis. Kayo ho ba, pag ang inyong sisidlan, ang iyong kainan, ang iyong baso, ang iyong pinggan ay marumi, kayo ho ba ay natutuwang gamitin uli? Yun sa practical po. Amen o no amen? Hindi ba, minsan nakakunot ka, no, ano ba yung aking itsura ng aking lababo? Ano bang itsura ng aking pinggan? Minsan, tayo tulad din ng isang sisidlan, nais ng Diyos, na tayo po ay laging maging malinis sa kanyang harapan. So, what are the steps to absolute consecration? Una, humility. Nandun yung pagpapakumbaba. Humility is a very important step to consecration. James 4:10, sabi dito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at tataas niya kayo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Nais ng Diyos na tayo po'y humarap sa Kanya, lagi nang may pagpapakumbaba. Kaya every time po tayo na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, may mga gawain ganito. Lahat ng tumatayo po dito sa unahan, even yung lahat ng mga leaders and workers na ginagamit sa unahan at sa likuran, hanggat ginagawa kung lagi sila nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Inihahandog ang mga sarili bilang handog na buhay, ganap at kaaya-aya sa ating Panginoon. Piniprepare, kaya nagpa-practice pa yung iba ho dyan, nagpa-practice pa po ng araw ng Sabado, nihahanda ang sarili, pinapanalangin, nagkakaroon ng prayer and fasting. Nais ng Panginoon lagi tayong humarap sa Kanya na may pagpapakumbaba. Kasi hindi ka naman makakaharap sa Panginoon kung tayo po ay may mataas na puso. No? Kung ikaw ay may mapagmalaking puso. Kung may mga kasalanan pa sa sarili mo, tingin mo ikaw ay, kala mo tama ka pa sa harapan ng Diyos, pero mali naman, may mga pagkukulang ka. Nagiging righteous sa sarili, may pride sa sarili. Nais ng Panginoon na tayo po'y Kanyang ibaba bago tayo po magkaroon ng pagharap sa ating Panginoon o tayo magkaroon ng consecration. Kasi ito po yung unang hakbang. Kung wala kang pagpapakumbaba sa paghakbang patungo sa Panginoon, hindi tayo makakonsecrate. Hindi tayo ganap nating maitatalaga yung ating sarili sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, maging ang Panginoon, ito po yung example sa ating Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sabihin mo sa katabi mo, maging masunurin ka hanggang kamatayan.
Pero hindi pa naman siguro tayo papako kagaya ng Panginoon Hesus sa krus. Pero ihanda ho natin ang ating mga sarili kasi darating yung time, we are in the last days, alam ho natin yan, maraming persecutions, marami pong mga paghihirap, at ihanda ho natin ang ating mga sarili. Pero nais ho dito, ipakita lang ho dito sa unang hakbang ay yung pagpapakumbaba. Yung pagpapakumbaba. Ito po yung pinakamahirap gawin. Napapansin ko sa maraming tao, no? Magpakumbaba. Minsan, hindi mo ma-surrender yung pride. Sabi dito, humility precedes. Ibig sabihin, humility precedes consecration. Ibig sabihin, ito po yung nauuna, no? Dapat ginagawa, acknowledging our dependence on God and surrendering our pride. So, ito po yung total dependence ho natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin, pag ikaw nagpapakumbaba ka, wala kang kakayahan ang iyong sarili. Panginoon, para sa iyo na lahat itong aking buhay na ito. Wala akong kakayahan. Yun po ang nagpapakumbaba. Itinatalaga mo yung sarili sa ating Panginoon. And then pangalawa, sa mga steps, ay genuine repentance. Malimit tumatalakay po natin ito about repentance. Pero ang tinutukoy po dito yung genuine, yung tunay na repentance. Sabi dito, repentance is a crucial step in consecration, turning away from sin and seeking God's forgiveness. Ito po yung ibig sabihin ng repentance, no? So therefore, sabi po sa Acts 3:19, therefore repent and return, so that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Repent and, hinihighlight ko dito sa aking katulad, repent and return. Repent and return, no? It involves not only acknowledging and confessing one's sins, but also experiencing a true change of heart and mind. Genuine repentance, ito po yung ating magkaroon tayo ng turning point. Ito ang gusto kong bigyan ng highlight, yung turning point. Pag sinabing turning point, sabi nga doon sa ating binasa kanina, repent and return. Magsisi at manumbalik. No? Nalala ko po nung Friday, sabi nga ni Pastor, kasi isi-share ko lang ho ito, mabilis lang po. Sabi ni Pastor Joey, every circumstances, ang Diyos ay nangungusap. Nalala ko ho nung Friday, may schedule po kami ng aking anak sa Asian Hospital sa Alabang. So, nakaset na yung mind ko, going to Alabang. Nakaset na rin ho yung aking sasakyan, nakaready po, papunta sa Alabang. And then, alam ko naman po yung dadaanan. Lalabas po ako ng Susana Heights, MCX, going to doon sa kabila, papunta po doon sa Asian Hospital. Ay nasanay po ako doon dumadaan doon sa may ng PhilInvest, yung makalagpas pa. Ay hindi ko na-anticipate, may ginagawa pa po palang kalsada at sinara na po yun. So no choice ka, nasa side gang ito, kundi dumaan ka doon sa Skyway. Ay pupunta mo, alam bang katapat na hulun halos, nag-Skyway ka, hindi ka makapunta sa may bandang kaliwa. Bakit? Ilang lanes yon. Pagagalitan ka nasa kaliwa para punta ka sa ilalim doon sa Alabang magdiretso. So no way. At ang diretso ko po ay papuntang Magallanes. Gano'n kalayo ang Magallanes. And then, tinanong ko po doon mayroon doon star toll. Sabi ko, saan ho pwede po mag-U-turn? Doon po sa dulo, may Magallanes, may U-turn slot. Then doon ako nag-U-turn. Natuwa naman ako at kami U-turn. Pero anong pakiramdam ko nung ako ay, kasi may 3 truck na naka-block sa tamang daan kung dapat ako dumaan. So no way. But daanan yon. So nadiretso po ako. Kailangan ko mag-U-turn. Hanggang sa naka-U-turn naman, nakabalik sa destination. Ang pinupunto ko po dito, during the time, nandun po ako sa wrong way na pinupuntahan. Hindi po ako komportable. Hindi po ako mapakali. Mali ako Nasasabi ko sa sarili, mali ako. Dapat hindi ako dito dumaan. Dapat hindi dito. Kita po na aking anak si Hana, yung expression ko, hindi ako naimik. Hindi ko talagang, hindi ko maintindihan sarili ko.
Hindi dapat dito eh. Mali, mali, mali. Pero, meron pang U-turn slot. Pwede ba akong magdiretso, dire-diretso? Hindi ako makakarating sa destinasyon ko. Anong pakiramdam ko kung ako ay nagdiretso pa rin? Di lalo ho na. Hindi nakarating sa destinasyon. Kailangan mag-U-turn. Tayo po sa buhay natin, pag tayo po ay sukong-suko na doon sa ating mga buhay, hindi mo na alam ang gagawin sa buhay mo, ito po na yung time na sinasabi sa atin ng Diyos na ikaw ay mag-return, na ikaw ay magbalik na patungo sa Kanya. Pero kung ikaw ay komportable, na dire-diretso ka sa maling dinadaanan mo, may problema sa iyong sarili. Nag-struggle ka. Maaring kung hindi mo man nararamdaman, meron kang spiritual numbness. Manhid na yung iyong puso. Marahil akala mo tama pa yung ginagawa, pero mali na pala. Nalala ko rin po isang patutuo ni Pastor Alex doon sa youth camp, kung may umattend ng youth camp. Isang kabataan na dating lesbian. 11 years old, naramdaman sa rin siya lesbian. And then pagdating ng 19 years old, nagawa niya hanggang yung mga hindi dapat niyang ginagawa from 11 years old to 19 years old. Hanggang sa tanong niya sarili, tama pa ba ang ginagawa ko? Panginoon, tama pa ba ang ginagawa ko? Hanggang siya umiiyak doon sa kanyang patutuo. Sa personal niya siya umiiyak, tama ba ang ginagawa ko? Akala niya ginagawa ay tama. Marahil sa ating ganun din. Marahil alam natin, akala natin, tama pa ho yung ating ginagawa, pero mali na pala. Nais ng Diyos magkaroon tayo ng turning point na tayo ay manumbalik at hindi tayo makulong, no? Huwag nating papagtagalin yung panahon na tayo po'y nakakulong doon sa portion na yon na tayo po ay hindi makawala. Nais ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng genuine repentance sa atin pong Panginoon. Handa ba tayo na tayo po ay manumbalik sa ating Panginoon kung may mga bagay pa na hindi nakarapat sa ating pong mga sarili? Kinakailangan ho nating magdesisyon ngayong umaga. Pagkat nais ng Panginoon, yung genuine repentance, kasi po ito ay napaka-importanting step patungo sa consecration. Marami pong mga Kristiyanong yun na hindi na makawala. No? Hindi makawala. Minsan nakukulong. Akala niya tama pa at tama yung ginagawa. Pero nais ng Panginoon, every step, every ginagawa po natin, ito po ay nakaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nais ng Panginoon, ngayong buwan na ito, ngayong taong ito, yung revival, yung absolute consecration, nais ng Panginoon ito sa atin pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi doon, kinakailangan hindi tayo nakakulong, no? Hindi dapat tayo nakakulong. May oras pa ba ako? Dapat hindi tayo nakakulong. Wala na daw yatang oras. So, tutuloy-tuloy ko na rin kasi gusto ko po yung mapunto yung nais ng Panginoon dito kung bakit ko ito sinasabi. Sinasabi ito ng Panginoon para sa atin. Nais ng Panginoon na tayo po ay makawala doon sa pagkakulong na yon. Kung tayo na-trap, kinakailangan tayo may turning point. Tayo po ay makabalik sa ating Panginoon. Para tayo tuloy-tuloy yung consecration. Nais ng Panginoon tayo po ay Kanyang makasama at maging mas malalim pa at mas malapit pa tayo sa ating Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Yung ba ho nais ho natin sa ating Panginoon? Maging malapit tayo sa ating Panginoon. Sabi nga doon, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Panghuli, number 3, intimacy through prayer and word. No? Napakahalaga po ang intimacy through prayer. Sabi po sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos, pakinggan nyo, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kailangan natin yung intimacy through prayer. Kumusta po yung ating prayer life? Meron ho ba tayong connection sa ating Panginoon? Napakahalaga po nito at dapat to gawin po natin ito
araw-araw yung ating pagdulog sa ating Panginoon. Prayer leads us to intimacy with God, allowing His peace to guard our hearts and our minds. Mahalaga po yung ating pong pananalangin. Napakahalaga po nito. Sapagkat ito po yung ating pag-connect sa ating Diyos. Sabi nga, ito yung pag-connect sa supernatural. At kapag connect tayo sa supernatural, nandun idinadalo niya yung kanyang anointing, yung kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kaya yung bawat galaw natin, nandun yung katagumpayan. Naalala ho ba yung mga black magic? Yung mga albularyo? Yung mga espiritista? Sino hong kinokonektahan nila? Supernatural, kumukonect sila. Doon sila kumukuha ng powers. Ay tayo ang kinukuha natin ang Panginoon. Kailangan ho natin ito, kaya tayo po ay mahalaga po sa atin ang pananalangin. Sa Diyos tayo lagi magko-connect. Kung ang mga black magics ay meron silang koneksyon sa kanilang mga espiritu, ay tayo may sa Panginoon tayo magko-connect at nandun ang kapangyarihan at tayo padadaluyan ng kanyang kapangyarihan upang mapagtagumpayan po natin yung ating naranasan bawat araw. Part po ito ng consecration natin na tayo po ay magkaroon ng intimacy through prayer sa ating Panginoon. At higit sa lahat, siyempre, yung pag-aaral ng kanyang mga salita. Gawin po natin itong patuloy na marinig ho natin habang tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon. Ang Diyos naman po ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At ito po, habang tayo nag-aaral at nagbubulay-bulay nito, siya po ay nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ito rin po yung ilang bahagi dito, yung tinalakay kahapon sa vision casting. At napakahalagang marinig po natin yung tinig ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya pag ikay nanalangin, nakipag-usap sa Panginoon, nandun na iyong kalapitan sa Kanya, magbasa ka ng salita ng Diyos, siya ay mangungusap sa iyo sa iba't ibang kaparaanan, at iyo ting maunawaan ang kayo kanyang ipinagagawa ho sa atin. At tayo po'y madadirect niya. Ito po'y part ng ating pong consecration. Gawin ho natin ito, araw-araw, sa ating pong mga buhay. Dili-dilin natin ang kanyang mga salita, araw at gabi. Tayo po'y kanyang patuloy na tuturuan. At kanya po tayong ganap na magkakaroon tayo ng consecration patungo sa Kanya, sa ating Panginoon. At may pangako ang Panginoon sa atin, no? Sabi nga sa Joshua ating binasa, sabi doon, then Joshua said to the people, consecrate yourselves for tomorrow, the Lord will do wonders among you. Ang Diyos ay gagawa ng himala sa ating buhay, gaya ng ating nabanggit kanina. Yung nandun, yung magkakaroon tayo ng supernatural manifestations of His power and glory. Paparanas po na sa atin ng ating Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa atin pong mga buhay. At marami hong benepisyo pa na atin pong makukuha habang tayo po'y nagko-consecrate, habang tayo nagtatalaga ng ating sarili sa ating Panginoon. Doon maranasan ho natin God's continual presence in your life. Yung kanyang presensya ay patuloy natin maranasan sa ating buhay. Genesis chapter 28 verse 15. Nandun yung divine protection sa lahat ng satanic attack sa buhay ho natin. Pag tayo po ay nag-consecrate, sinong gagalaw sa buhay ho natin kapag ang ating sarili nakatalaga sa ating Panginoon? Kung ikaw ay para sa Diyos, sino ang laban sa atin? Walang makalalaban sa ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos ay ating kakampi. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kinakailangan ho natin sa consecration, it requires radical change of our lifestyle. Kagaya nabanggit ko sa kanila, Romans chapter 12 verse 1, do not conform to the pattern of this world. Huwag na tayo ihandog natin yung ating mga sarili bilang handog na buhay sa ating Panginoon. Hindi na tayo kabilang sa ating dating ginagawa. Na kapag isa ay Kristo, isang bagong nilalang, wala na sa Kanya ang dating pagkatao. Manatili ho tayo sa presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. At kinakailangan ho talaga natin ng radical change of lifestyle. Iwasan na natin, umalis na po tayo doon sa dati nating pamumuhay at italaga na po natin ang ating sarili tungo sa ating Panginoon na magdadala naman po sa atin to a consecrated life. And God will truly bless your life. At sa lahat ng aspeto, nandun maranasan ang kanyang supernatural na pagkilos sa lahat sa ating mga buhay. Tayo po'y magsitayo. At ang consecration po, consecration is a lifelong commitment. Hindi po ito natatapos ngayon lang umaga na inyong narinig. Kung kayo po ay nagdesisyon sa iyong buhay, magdidesisyon sa iyong buhay,
gawin ho natin ito lifetime. No? Sabi dito sa Luke chapter 9 verse 23, and he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Take up his cross daily and follow me. Dadalhin mo to araw-araw. Kaya yung consecration, ito po ay daily consecration na dapat po nating ginagawa sa ating Panginoon para tayo po maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Bakit? 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, but just as he who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Ang Diyos po natin pinaglilingkuran ay banal. Kaya sa Diyos na tayo nakikipag-usap, siya po ay banal. Kaya haharap tayo sa Kanya na may kabanalan. Kaya hilingin natin sa ating Panginoon at magdesisyon ngayong umaga na tayo po ay ialay po natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Pagkaroon po tayo ng pagdesisyon. Kung tayo po, sabi ko doon, kung tayo po ay sakal na hirap ka, nag-struggle ka sa iyong sarili, pinipilit mo maging karapat-dapat sa ating Panginoon, pero nahihirapan ka, tutulungan ka ng ating Panginoon. Ialay po natin ang ating buhay sa Kanya. Hallelujah. Dumudulog, sumasahog, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Bithit dalangin sa pagsamo, bithit dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pitig ng puso mo. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Tayo po'y sama-samang dumulog sa Panginoon. Dumudulog, sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Bithit dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Buong puso po nating sabihin, ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pinig ng puso mo. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pitig ng puso mo. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Nais ng Diyos yung ating
puso, yung ating buhay, yung buo nating pagkatao ay laging nakatalaga sa Kanya bawat araw. At nais din ng Panginoon na bawat araw, tayo po ay nagtatagumpay sa ating pagsama, pagsasapamuhay ng mga pinapagawa sa Kanya. Natin ng Panginoon para sa ating mga buhay. Nais mo bang na ikaw ay maging matagumpay at laging ganap na nakatalaga ang sarili sa ating Panginoon? May mga bagay na mahirap mong isuko, hirap ka na pagod ka na, pero gustong sumunod sa Panginoon. Ito yung oras para italaga mo yung iyong sarili. Sumunod tayo sa maiksing panalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y nagpapakumbaba ako po'y at nagpapakumbaba humihingi ng tawad at humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat ng aking mga sa aking kasalanan, mga pagkukulang, sa aking mga pagkukulang, sa aking pag-aalinlangan sa aking at pag-aalinlangan di pagtitiwala at hindi pagtitiwala sa iyong kakayahanan. sa iyong kakayahan. Sa oras na ito, Sa oras na ito, pakalinisin mo po ako pakalinisin mo po ako na iyong banal na dugo, ng iyong banal na dugo, hugasan mo ako hugasan mo ako at gawin mo kong karapat-dapat at gawin mong karapat-dapat. at gawin mo kong matagumpay Gawin mo pong matagumpay sa aking pagsunod sa aking at pagsunod pagtatalaga at pagtatalaga ng aking sarili ng aking sarili sa pagsunod sa iyo sa pagsunod at sa sa iyo, aking paglilingkod. sa aking paglilingkod. Simula ngayon, Simula ngayon, ako po'y nagdidesisyon. ako po'y nagdidesisyon. Ikaw na ang Panginoon Ikaw na ang Panginoon at hari at hari ng aking buhay ng aking buhay mula ngayon mula ngayon at magpakailanman. at magpakailanman. Ako na lang mo mananalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ng iyong mga anak, sa kanilang pagdidesisyon. Ikaw, O Diyos, na nakakiling ang pandinig, nakadantay ang mapagpalang kamay sa kanilang mga buhay. Tinugon mo ang kanilang mga panalangin. Ang kapayapaang di malirip na nagmumula sa iyo, pag-ibig na patuloy na umayakap sa kanilang mga buhay, ang di matingkalang pag-ibig, kadakilaan mo ay nananatili sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Balutan mo yung makapangyarihang dugo ng kanilang mga buhay at manatili ka sa kanilang mga buhay mula ngayon at magpakailanman. Thank you, Father. Maraming pong salamat. Kunin nga po, Panginoon, sa iyo namin patuloy na tinatalaga ang aming mga buhay mula ngayon at magpakailanman bawat araw. Ang dalangin po namin sa aming mga kapatid narito ngayon, dumako sa lugar na ito, ay mananatili po, Panginoon, nakatalaga ang kanilang mga sarili may katagumpayan sapagkat ikaw yung Diyos na aming pinagtitiwalaan at Diyos na sumasama sa amin, Diyos na may kalapitan sa aming mga puso at patuloy na sa amin sumasama. Lord, thank you. We offer you all the praises and glory. In Jesus' mighty name shall we say, Amen and Amen.